Simulan natin ang video ito sa isang kasabihan. Ang bato ay nakakadurog ng buto, pero ang negatibong salita ay makakawasak ng kaluluwa mo. Totoo ang kasabihang yan. Ang bawat salita ay may malaking epekto sa atin. Ang positibong salita ay nakakataas ng kumpiyansa sa sarili. Ang negatibong salita naman ay nakakasira ng pananaw mo sa buhay. Kaya't mamili ka kung ano ang pipiliin mo. Hindi man natin mababago ang binitawang salita ng ibang tao sa atin, pero mababago natin ang negatibong salita na ating bibitawan o bibigkasin. Ibig kong sabihin, tayo ang nagkukontrol sa mga salitang ibinubuga natin. Hindi naman mababago ng salita ang realidad, pero ang mababago nito ay ang pananaw natin sa realidad. Words create filters through which people view the world around them. Ito ang tinatawag nating the illusion of truth. Kapag palagi mong binibigkas ang negatibong salita, yan ang mapapaniwalaan mo. At yan ang magiging realidad mo. Kasi maa-attract mo yan. Kaya't napaka-importanting mag-ingat tayo sa ating bibitawang mga salita. Kapag tinanggal natin ang mga negatibong salita sa ating isipan, may positibong epekto ito sa ating buhay. May 14 na negatibong salita na gusto kong malaman mo. Kapag sinabi kong salita, hindi ibig sabihin na isang salita lang. Pwede rin siyang pangungusap o phrase. Hindi naman siguro lahat ng ito ay binibigkas mo. Pero ikaw lang nakakaalam kung alin dito ang palagi mong sinasabi o palagi mong pinaniniwalaan. Pero bago po natin ipagpatuloy ang video ito, shoutout muna kay Judes Francisco. Maraming salamat dahil na-appreciate mo ang mga videos sa channel na ito. At ginawa mo rin ito bilang pampakalma sa buhay. Shoutout din kay Joseph Lopez. Maraming salamat din sa panonood mo. Shoutout din kay Mario Lukmong. Maraming salamat dahil nagustuhan mo ang ganitong mga videos. Number 1. Wala akong kwentang tao. Alam ko na minsan nasasabi mo yan sa sarili mo. Pero hindi mo ba alam na kailangan mong tanggalin ang salitang yan sa buhay mo? There's such an ugly finality to this brutal condemnation. Kapag sinasabihan mo ang iyong sarili na wala kang kwentang tao, o di kaya ipagsabihan mo ang ibang tao na wala silang kwenta, parang kumuha ka lang ng negatibong salita para ipakain sa utak mo o sinadya mong ipakain sa ibang tao. At kailan may hindi yan nakakatuwa, masasaktan ka at makakasakit ka, which negate the inherent value of living every moment of our lives. Number 2, wala akong ganang kumilos. Alam ko na may mga araw na tinatamad tayo. Aminin mo man o hindi, yan ang katotohanan. Pero ang katamaran ang mas lalong nagpapahina sa katawan mo. Ramdam mo ba na kapag wala kang ginagawa ay mas lalong napapagod ka? Hindi mo maintindihan, di ba? At isa pa, ito rin ang nagpapatagal ng pagkamit mo sa tagumpay. Imbis na malapit mo na makuha ang gusto mo, umaandar na naman yung katamaran mo. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi ka na magpapahinga. Kung napapagod ka, magpahinga ka. Huwag lang umabot sa punto na hindi na normal yung pagre-relax mo. Kaya mo bang tanggalin ang salitang tamad sa bokabularyo mo? Hindi naman matatawag na katamaran ang dahan-dahang paglalakbay. Ang dahan-dahang paggawa sa mga bagay-bagay ay tinatawag nating mindfulness. Mas mabuti pang mabagal kaysa sa wala kang ginagawa. Number 3, hindi ko kaya. Kapag palagi mong sinabi na hindi mo kaya, ibig sabihin na wala kang sapat na lakas at wala kang kontrol sa sarili mo. Naiisip mo lang na hindi mo kaya kasi hindi mo pa nasusubukan. Ito ang napakagandang kwento ni Roger Bannister. Si Roger Bannister ay isang runner. Noong kapanahunan niya, gusto talaga niyang takbuhin ng 1 milya sa loob lamang ng 4 na minuto. Pero ano ang sinabi ng mga scientists at mga doktor? Walang tao ang makakagawa niyan dahil ang baga natin ay hindi makakasustento ng sapat na hangin. Kung pipilitin mo man, magkaka-heart attack ka. Pero hindi yan pinaniniwalaan ni Roger Bannister. Kumpiyansa siyang makakaya niyang takbuhin ng 1 milya sa loob ng 4 na minuto. Pero hindi nangyari yon sa isang pagsubok lang. Sumubok siya at siya'y nabigo. Pero hindi siya takot sa kabiguan. Mas lalo pa nga siyang nagpursige. Palagi niyang sinasabi sa kanyang sarili, kaya ko to. Papatunayan ko na mali sila. Sumubok siya ulit at nagawa niyang takbuhin ang 1 milya sa loob ng 3 minutes at 59 seconds. Anong nangyari noong nalaman ng mga tao na nakaya niya?
Ang isipan ng mga tao ay nagbago. Halos lahat ay nagsasabi, kung kaya ni Roger, kaya ko rin. Ang lahat ng atleta ay nag-iensayo at sinubukan nilang takbuhin ng 1 milya sa loob ng 4 na minuto. Ano ang resulta? Marami ang nagtatagumpay. Kita mo yan? Mahirap lang sa umpisa kasi hindi mo pa nakikita ang resulta. Kaya't huwag kang maniwala sa sinasabi ng iba o sa sinasabi ng isip mo na hindi mo kaya. Kailangan mo munang subukan. Magtiwala ka sa sarili mo. Sa halip na hadlangan mo ang iyong kakayahan, kontrolin mo ang iyong kakayahan. Number 4, pero. Ang ibig kong sabihin sa pero ay yung pagdadahilan. Kasi ang salitang pero ay may dalang walang kasiguruhan. Halimbawa, gusto ko yang gawin, pero huwag ka nang magdahilan pa. Wala nang pero-pero. Kung gusto mo talagang gawin ang isang bagay, gawin mo na. Huwag mong haluan ng pero. Ibig sabihin lang yan ay hindi ka sigurado sa pinagagawa mo. Number 5, siguro. Alam naman natin na ang pagdidesisyon ay mahirap gawin. Pero ang paggamit ng salitang siguro ay mas lalong nagpapahirap sa iyong pagdidesisyon. Dapat may tiwala ka sa mga desisyon mo. Dapat panindigan mo ang iyong ginagawa. Number 6, galit ako. Galit ako sa'yo. Galit ako sa kanila. Alam mo, sa tuwing nagagalit ka, ikaw lang din ang magdurusa. Kapag galit ka sa isang tao, kakainin ka ng galit mo. Kasi ang galit ay isang negatibong emosyon. Palagi ko na itong sinasabi noon pa. Para ka lang pumupulot ng baga para itapon mo sa isang tao. Pero ikaw ang unang napapasok. Ganyan ang galit. Palihim ka nitong inaatake. Such a strongly negative word tends to trigger mild feelings to become worse. Kung may galit ka sa isang tao, normal lang naman yon. Ang hindi normal ay yung pinatira mo na ang galit dyan sa puso mo. Hindi naman natin mapipigilang magalit, di ba? Pero wag ka namang mag-focus sa bagay na yan. Ang daming nakakatuwa sa mundo. Bakit sa kadiliman ka lang? Huwag mong hayaan na ikaw ang magdurusa sa negatibong emosyon. Number 7, busy ako. Okupado. Halos wala ka ng oras. Kapag palagi kang abala sa lahat ng oras, maiisip ng ibang tao na ang ganda ng buhay mo. Kasi marami kang ginagawa at iniisip nila na matagumpay ang buhay mo. Pero hindi mo ba alam na hindi lahat ng taong abala ay produktibo? When people stress how busy they are, they're actually pushing away new business, new opportunities, new relationships, as well as new people, new places, and new things. Paano pa yan makakapasok sa buhay mo? Palagi mo sinasabi na wala ka ng oras. Lahat tayo ay may oras. Sadyang hindi lang natin inuuna ang mga dapat unahin. Number 8, ang dami kong problema. Tayong lahat ay may problema. Mayaman man o mahirap, may problema tayo. Iba't ibang problema ang ating kinakaharap. Kahit nga baliw ay may problema rin. Bakit hindi natin yan dapat sabihin? Dahil sa palaging paggamit ng salitang ito, mas lalo kang mabibigatan sa buhay. Na para bang wala nang kwenta ang buhay mo dahil sa mga problema mo. Sa halip na sabihin mo na ang dami mong problema, sabihin mo na ang dami mong mga hamon na kailangang lampasan. Para naman challenging ang buhay mo. Para naman maramdaman mo na kailangan mong umaksyon. Challenges make you proactive. And that's a good thing. Number 9, ang pangit ko. Hindi ka naman pangit eh. Sadyang may maganda lang kaysa sayo. Ibig kong sabihin, iba't iba ang ating definisyon sa kagandahan. Pero ayaw ko namang magpakabanal. May pangit naman talaga. At may magandang nilalang. But that's the beauty of life. Napakabalanse ng mundo natin. Pero, ang salitang pangit ay isa sa pinaka-negatibong salita sa diksyonaryo. Kaya't wag na wag mo itong gamitin para ilarawan ng iba o para ilarawan ang sarili mo kung ayaw mong makasakit ng iyong kapwa o makasakit pa mismo sa sarili mo. Being excessively critical of other people or yourself attracts negative energy. Mas mahalagang mag-focus ka na lang sa maganda mong katangian at sa kabutihan ng ibang tao at sa mundo natin. Hindi ka man perpekto sa mata ng tao, pero perpekto ka sa mata ng Diyos. Ikaw ang perpekto niyang nilalang. Number 10, tama ako palagi. Alam mo, kahit anong pagpapakahirap mo, hindi mangyayari ang hinahangad mo na perpekto ka. Walang perpektong tao o bagay sa mundo. Hindi ka exempted. Kapag palagi mong ginagamit ang salitang perpekto
Kasi naniniwala ka na magiging perpekto rin ang lahat. Maniwala ka sa akin, madi-disappoint ka lang. Sa palaging paghahangad ng kasakdalan, maraming papasok na kapalpakan. Since perfection is not an attainable thing, banning this word from your vocabulary helps you feel better about yourself and your achievements. Perfectionism is the enemy of productivity. Number 11, hanggang dito na lang ako. Bakit mo tutuldok ka ng iyong kakayahan? May pagkakataon ka pang makaahon. Pwede ka pang sumulong, pero mas pinili mo ang huminto na lang. Palagi mo lang iniisip na wala ng kaunlaran o wala ng pag-asang magbago ang buhay mo. But I want you to know, there's always room for growth. You should never see yourself as stuck within a situation. Instead, see your circumstances as offering time to reflect and an opportunity to choose your next path. Number 12, ayokong gawin yan. Katulad lang ito ng hindi ko kaya. Kapag sinasabi mong hindi mo gagawin, ibig sabihin na kaya mo pero sinadya mong hindi gawin. Dahil siguro tinatamad ka o hindi mo ramdam. Para na kasi itong pagtuldok sa iyong potensyal. Believe you are flexible and open to learning and open to navigating. Number 13, pagod na ako. May mga araw din naman kasi na napapagod tayo. Tao lang naman tayo. May limitasyon ng ating lakas. Kapag napapagod tayo, kailangan din nating magpahinga. Kapag tinatanggal mo ang salitang ito sa iyong bokabularyo, mas pinahintulutan mo ang positibong bagay na makapasok sa buhay mo. Kapag sinasabi mong wala ka ng gana sa buhay o wala ka ng ganang mabuhay, ibig sabihin lang yan na nauubusan ka na ng lakas mental at lakas pisikal at mas lalo kang mapapagod kung palagi mo lang iniisip na pagod ka na. Negative thoughts attract negative feelings and negative circumstances. Pwede ka namang mag-relax muna. Pwede ka namang matulog saglit. Gain back your energy. Number 14, palagi na lang akong nabibigo. Bilang tao, mabibigo tayo ng maraming beses. Tanggapin na natin yan. Sino ba ang taong kilala mo na hindi pa nabibigo? Kasi ako, maraming beses na akong palpak. Sa sobrang dami, hindi ko na mabilang eh. Pero hindi ibig sabihin na araw-araw na lang tayong mabibigo. Marami mang hadlang sa buhay natin, marami mang mga pagsubok na kailangang harapin. Minsan matatalo tayo, minsan mananalo rin. Kapag tinatawag mo ang iyong sarili na talunan, bago mo gawin yan, tanungin mo muna ang sarili mo. Ano ba ang ginagawa ko na nakakapagpalugmok ng aking buhay? Pinagsabay-sabay ko ba ang mga gawain ko? Gagaya lang ba ako sa kanila? Kailangan ko ba ng approval ng iba? Dapat malaman mo na sapat ka na at darating din ang araw na ikay magtatagumpay. Magtiwala ka lang at patuloy ka lang sumulong. Tatalakayin natin ngayon ang tungkol sa kawalan ng pasensya. Nakaraniwan sa ngayon. Ano ang dahilan nito at bakit ito nakasasama? Hindi na bago ang kawalan ng pasensya. Karaniwan na lang makakita ng mga taong nauubusan ng pasensya kapag naiipis sa traffic o nakapila. Pero ang napapansin ko, mas mabilis maubos ang pasensya ng mga tao ngayon kaysa noon. At baka magulat ka sa mga dahilan. Nitong nakaraang mga taon, maraming tao ang hindi na mapagpasensya dahil sa teknolohiya. Binabago ng digital technology gaya ng mga cellphone, camera, email at iPod ang ating buhay. Dahil sa mga teknolohiyang yan, gustong-gusto nating magkaroon agad ng resulta ang mga bagay-bagay. Ano mang naisin natin, gusto nating makuha agad yun, ng mabilis, ng mahusay, at ayon sa ating paraan. Kapag hindi nangyari yon, nadidismaya tayo at naiinis na senyales na kawalan ng pasensya. Nakalimutan na nating maghinay-hinay lang at i-enjoy ang bawat sandali. Naniniwala ang ilan na bihira na lang ang gumagamit ng email at malapit na itong hindi gamitin. Bakit? Dahil ang mga taong nagpapadala ng email ay wala nang tiyagang maghintay ng ilang oras o kahit ilang minuto lang para sa sagot. At gaya ng pagsulat ng liham, ang email ay nangangailangan pa ng panimula at pangwakas na pagbati. Para sa marami, ang mga ito ay boring at ubos oras. Kaya mas pinipili nila ang instant messaging. May WhatsApp na, Viber, Messenger, etc. Tila wala nang tiyaga ang mga tao na mag-type ng mga pagbati. Hindi na tinitingnan ng marami kung may mali sa naisulat nila. Kaya madalas na mga liham at email ay maraming mali at napupunta pa sa maling tao. Naro-wrong send,
Maraming tao ang wala nang tiyagang magbasa ng mahahabang artikulo na nakaimprenta o kahit sa blog. Napansin ko kasi sa mga tao ngayon, may blog ako, brainpower2177.blogspot.com. Pero hindi naman binabasa ng buo. Nahalata ako kasi nagko-comment kagad kahit hindi pa nabasa ng buo ang artikulo. Anyway, ang pagnanais na makuha agad ang gusto ay hindi lang nangyayari sa larangan ng digital communication. Parang nag-aapura na rin ang mga tao sa iba pang aspekto ng buhay. Halimbawa, minsan ba'y ang bilis mong magsalita, kumain, magmaneho, o gumasta ng pera? Ang sandaling paghihintay na dumating ang elevator, mag-green ang ilaw trapiko, o magbukas ang computer ay nakakainip na. Di ba? Uulitin ko, maraming tao ang wala nang tiyagang magbasa ng mahabang artikulo na nakaimprinta. Bakit? Dahil nasanay na silang mag-browse ng mabilis sa mga webpage. Ano pat puro blurb at bullet na lang ang binabasa at umaasang makita agad ang pangunahing punto. Bakit hindi na mapagpasensya ang mga tao? Hindi natin alam ang lahat ng dahilan. Pero tila matibay ang ebidensya na pwedeng maging problema ang kawalan ng pasensya. Tatalakayin natin sa videong ito ang ilang panganib sa pagiging hindi mapagpasensya at kung ano ang pwede mong gawin para maging mas mapagpasensya ka. Pag-isipan ng eksenang ito. Isang lalaki ang nagmamaneho sa isang kalsada kung saan bawal mag-overtake. Katamtaman lang ang takbo ng babaeng nagmamaneho sa unahan niya. Para sa mainiping lalaki, parang napakabagal nito, kaya binuntutan niya ito ng husto. Nang maubusan na siya ng pasensya, pinaharurot niya ang kanyang sasakyan at nag-overtake sa babae. Nilabag niya ang batas trapiko. Ano pat isinapanganib ang kanilang buhay. Iba pang eksena, kumusta naman ang babaeng walang pasensya sa mga kaopisina na hindi niya kasing talino o kasing bilis magtrabaho? O ang lalaking inip na inip sa pagdating ng elevator, kaya pindot ng pindot sa call button? Nawawalan ka rin ba ng pasensya sa mga magulang mong matatanda na? O isa ka bang magulang na nawawalan agad ng pasensya sa maliliit mong anak? Madali ka bang mainis kapag nagkamali ang iba? Lahat tayo ay posibleng mawala ng pasensya, paminsan-minsan. Pero kung nangyayari yun araw-araw, baka magdulot ito ng di magagandang resulta. Number 1, problema sa kalusugan. Ang kawalan ng pasensya ay kaugnay ng pagkadismaya, pagkairita, at maging ng galit. Ang gayong mga emosyon ay posibleng magpatindi ng stress level na makasasama naman sa ating kalusugan. Ayon sa isang pag-aaral kamakailan na inilathala ng American Medical Association, ang kawalan ng pasensya ay posibleng maging sanhi ng alta presyon kahit sa mga kabatahang adulto. May iba pang mga problema sa kalusugan na kaugnay ng kawalan ng pasensya. Ayon sa isang pag-aaral kamakailan, ito ay iniuugnay sa labis na katabaan. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga taong mainipin ay mas malamang na maging sobrang taba kaysa sa mga taong marunong maghintay. Sa ilang lugar, makabibili ng murang pagkain sa mga fast food na restaurant anumang oras at gustong-gusto ito ng mga taong laging nag-aapura. Number 2, procrastination. Ayon sa pag-aaral na ginawa ng Center for Economic Policy Research sa London, ang mga taong mainipin ay malamang na laging nagpapaliban ng kanilang gagawin. Posible kayang ipinagpapaliban nila ang mga trabahong matagal gawin dahil wala silang tiyagang tapusin ang mga yon? Ano man ang dahilan, ang tendensyang magpaliban-liban ay pwedeng makapinsala sa individual at sa ekonomiya ng bansa. Ang pagpapaliban-liban ay may masamang epekto sa pagtatrabaho at pwedeng malugi ng malaki ang mga tao dahil laging ipinagpapaliban ng mga mainipin ang trabaho sa opisina. Number 3, pag-abuso sa alak at karahasan. Ang mga taong hindi mapagpasensya ay mas malamang na masangkot sa karahasang kaugnay ng paglalasing sa gabi. Ang mga taong walang pasensya ay mas malamang na magpakalabi sa alak at masangkot sa away. Number 4, maling mga pasya. Ang mga taong walang pasensya ay madalas na nagpapasya ng padalos-dalos. Malaki ang mawawala sa'yo kapag wala kang pasensya. Pwede kang mawala ng pera at mga kaibigan, magdusa, o dumanas ng iba pang problema dahil ang kawalan ng pasensya ay madalas na sinusundan ng maling mga pasya. Number 5, problema sa pera. Ang kawalan ng pasensya ay pwedeng maging sanhi ng mas malaking pagkakautang. Baka gusto ng mga bagong kasal na makumpleto agad ang gamit nila kahit hindi kaya ng budget nila. Kaya bibili sila ng bahay, mga muebles, kotse, at kung ano-ano pa. Pero utang. Pwede itong makaapekto sa pagsasama ng mag-asawa.
Ang mga bagong kasal na maraming utang ay hindi kasing saya ng mga mag-asawang walang utang o konti lang ang utang. Ang pagbagsak ng ekonomiya kamakailan sa US ay isinisisi ng ilan sa kawalan ng pasensya. Sinabi ng Forbes na ang kalagayan ng ekonomiya sa ngayon ay resulta ng labis na kawalan ng pasensya at sobrang kasakiman. Dahil sa kawalan ng pagpipigil, libo-libo ang bumibili ng mga ari-arian na mas malaki ang halaga kaysa kaya nilang bilhin. Kaya nangungutang sila ng malalaking halaga na hindi nila mababayaran sa loob ng maraming taon. At baka nga, hindi na talaga nila mabayaran. Number 6, pagkawala ng mga kaibigan. Ang kawalan ng pasensya ay pwedeng makasira sa kakayahan nating makipagtalastasan. Kung ang isang tao ay mainipin kapag nakikipag-usap sa iba, posibleng makapagsalita siya ng hindi muna nag-iisip. Baka naiinis din siya kapag nagsasalita ang iba. Baka hindi niya mahintay na tapusin ng kausap niya ang gusto nitong sabihin. Kaya ang walang tiyagang makinig ay may tendensyang madaliin ang kausap niya. Ano pat siya na ang tumatapos sa sasabihin nito o humahanap siya ng paraan para tapusin agad ang pag-uusap. Ang gayong kawalan ng pasensya ay maaaring sumira sa pagkakaibigan. Sino ba naman ang gustong may kasama na panay ang tutok sa sahig o tingin ng tingin sa cellphone? Di ba? Ang kawalan ng pasensya ay hindi magandang katangian. Lalayuan ka ng mga kaibigan mo dahil dito. Ilan lang ito sa masasamang resulta ng kawalan ng pasensya. Tatalakayin naman natin ngayon kung paano ka matututong maging mapagpasensya. Pero bago natin pag-usapan yan, kung nagustuhan niyo po ang video ito, i-like niyo po. I-share niyo na rin para maraming tao ang matuto kung paano habaan ang kanilang pasensya. Maraming salamat po sa iyong suporta. Matapos mong mapanood ang video kanina, malamang nasasang-ayon ka na mientras mas mahaba ang pasensya mo, mas gaganda ang kalusugan mo. Nakagagawa ka ng mas mabubuting pasya at magkakaroon ka ng mabubuting kaibigan. Kaya paano ka magiging mas mapagpasensya? Isa lang alang ang sumusunod ng mga mungkahi. Number 1, alamin ang mga dahilan. May mga bagay o sitwasyon na madaling makaubos ng pasensya ng isa. Kung tatanungin kita, bakit ka nawawala ng pasensya? May partikular na mga tao bang sumusubok ng pasensya mo? Baka kasama rito ang iyong asawa, mga magulang, o mga anak. O may panahon lang ba na talagang madali kang maubusan ng pasensya? Halimbawa, mas madali ka bang mawala ng pasensya kapag naghihintay sa iba? O kapag malilate ka na? Nawawalan ka ba ng pasensya kapag ikaw ay pagod, gutom, inaantok, o na-stress? Mas madalas ka bang maubusan ng pasensya kapag nasa bahay ka lang o kapag nasa trabaho ka? Malaking tulong kapag alam mo kung bakit ka nauubusan ng pasensya. Isinulat ni Haring Solomon, nakikita ng matalino ang panganib at nagtatago, pero tuloy lang ang mga walang karanasan at pinagdurusahan ang epekto nito. Kaayon ng sinaunang kawikaang ito sa Biblia, kung pati una mong inaalam o nakikita kung kailan ka mawawalan ng pasensya, maaari mo itong mapaglabanan. Sa umpisa, baka kailangan mo talagang magsikap na maging mas mapagpasensya. Pero pag tagal-tagal, malamang na maging ugali mo na ito. Masasanay ka na. Makukontrol mo na ang iyong sarili. Number 2, pasimplihin ang buhay mo. Hindi talaga kaya ng mga tao ang multitasking. Napansin ko rin sa sarili ko na hindi ko kaya. Kasi noong una, ang dami kong ginawa. Halos magkasabay kong ginagawa ang iba't ibang trabaho. Anong nangyari? Na-burnout ako. Nag-shutdown ang utak ko. Tulala. Hindi na gumagana ang utak ko. Nakakapagod. Parang pinapatay ko ang sarili ko. Hindi kaya ng utak na mag-focus sa maraming bagay ng sabay-sabay. Sa paglipas ng panahon, sinisira ng multitasking ang kakayahan nating mag-focus ng husto. At unti-unti rin itong sinisira ang mga katangiang gaya ng pagpapasensya, pagtsatsaga, at kakayahang magpasya at lumutas ng problema. Mahirap maging mapagpasensya kapag na-stress ka dahil sa dami ng iyong gagawin, pupuntahan at kakausapin. Pangunahin na, stress ang dahilan ng pagkaubos ng ating pasensya. Kaya maghinay-hinay ka lang. I-enjoy mo ang buhay. Maglinang ng matalik na pakikipagkaibigan sa ilang tao. Sa halip na magkaroon ng mababaw na pakikipagkaibigan sa napakaraming tao. I-budget mo ang iyong panahon at maging matalino sa pagpili ng mga prioridad. Iwasan mo rin ang mga libangan at gadget na umuubos ng panahon. Para mapasimple ang iyong buhay, baka kailangan mong suriin ang iyong pang-araw-araw na routine. Anong mga gawain ang pwede mong bawasan ng panahon? O anong mga gawain ang huwag na talagang gawin? Ayon sa isang kawikaan sa Biblia,
May takdang panahon para sa lahat ng bagay. Panahon ng pag-iingat at panahon ng pagtatapon. Baka ito na ang panahon na magbawas ka ng ilang gawaing umuubos ng oras para hindi ka ma-stress at mawala ng pasensya. Number 3, maging makatotohanan. Magkaroon ng makatotohanang pananaw sa buhay. Una sa lahat, tandaan po natin na hindi laging nangyayari agad ang gusto nating mangyari. Tanggapin mo ang katotohanan na hindi laging mangyayari ang mga bagay-bagay ayon sa inaasahan mo. Ganyan ang pagpapasensya. Ikalawa, tandaan mo na hindi mo laging kontrolado ang sitwasyon. Isinulat ng matalinong haring si Solomon, hindi laging ang matulin ang nananalo sa takbuhan. Hindi laging ang malakas ang nananalo sa labanan. Hindi laging ang marunong ang may nakakain. Hindi laging ang matalino ang nagiging mayaman. At hindi laging ang may kaalaman ang nagtatagumpay. Dahil lahat sila ay naaapektuhan ng panahon at di inaasahang pangyayari. Dahil hindi alam ng tao kung kailan siya mamamatay. Sa halip na mawala ng pasensya dahil sa mga sitwasyong hindi mo kontrolado, tukuyin ang mga bagay na makukontrol mo. Halimbawa, sa halip na magalit dahil wala pa ang sasakyan na hinihintay mo, umisip ka ng ibang paraan para makarating sa pupuntahan mo. Mas mabuti pang maglakad ka na lang kaysa mawala ng pasensya at magngit-ngit sa galit. Kung kailangan mong maghintay, gamitin mo ang panahon sa makabuluhang bagay. Katulad ko, kapag naghihintay ako, nagbabasa ako ng libro. Minsan nagsusulat ako ng article para sa website ko o mag-iisip ako ng next topic ko para sa next video. Sa totoo lang, walang gaanong naitutulong ang pag-aalala sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Kaya naman sinasabi ng Biblia, sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kahit konti sa buhay niya dahil sa pag-aalala? Number 4, maging malapit sa Diyos. Napatunayan ng marami na sa pagsunod sa mga simulain ng Biblia, naging mapagpasensya sila. Ayon sa Biblia, ang taong makadiyos ay mas mapagpasensya at makapagpapakita ng iba pang mga katangian gaya ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Nangangako ang Biblia, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo sa Diyos ang lahat ng pakiusap ninyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may kasamang pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng kaisipan ang magbabantay sa inyong puso at isip. Mag-aral ka ng Biblia para matutuhan mo kung paano mababawasan ang kabalisahan mo at magiging mas mapagpasensya.